Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. Kahapon, natapos po yung pag-aayos ng aking kotse. Binigyan po ng preventive maintenance, maraming mga parte ng makina na pinalitan dahil matagal na po ang aking kotse at 16 years old na. Pinaka-importanteng parte doon na pinalitan ay yung water pump dahil pag nasira yung water pump, hindi po maganda yung cooling system ng makina. At syempre dinagdagan din ng mga coolant liquid na nilagay doon, nilinis yung radiator kasi alam nyo dito sa Pilipinas mainit na mainit. Salita, nagbayad ako kahit na kaibigan ko, nakagasto din ako ng 12,000 kasi maraming inayos. Kung ipapayos ko yan sa Toyota Service Center, magiging doble o triple ang ibabayad ko. At ang maganda rito is talagang pinatest ko yung sasakyan ko kung okay. At nagbiyahe ako mula Cavite hanggang dito sa lugar ko sa Bataan. Inabot ako ng almost 3.5 hours dahil matraffic. Pero dire-diretso po yung biyahe ko. Alam nyo yung South Luzon Expressway at saka yung North Luzon Expressway, konektado na po yan. Ang tawag sa connector na yan is yung Skyway at tuloy-tuloy ang biyahe. Pero ang disadvantage dyan hindi po libre. Highway system. Halos naubos yung load ko na almost 1,000 pesos dahil yung nga pero okay naman, hindi naman mahal na mahal, katamtaman lang naman, pero yung distansya kasi ang nilakbay ko talagang mahaba. So nandito na tayo ngayon sa aking bahay dito sa probinsya. At nagpapatuloy na naman itong mga kwento ko araw-araw. So ano ang ikwento ko ngayong araw na ito aside from the fact na maayos na ang aking kotse. Alam niyo nung nakalipas na linggo, nakatanggap ako ng notification sa yung race organizer ng Tokyo Marathon. Alam niyo naman na ako ay nag-apply sa lottery ng Tokyo Marathon na ikakandak sa next year, sa March. At ito po yung pang-apat na beses na nag-apply ako ng lottery sa Tokyo Marathon. At nakakalungkot dahil hindi na naman ako natanggap sa lottery. Pang-apat ko na ito na hindi natatanggap. So, malulungkot si Ate Violeta dahil sabi ko sa kanya sa aking message at saka sa pag-uusap namin na talagang bibisita uli ako sa Japan, lalong-lalo na sa Tokyo dahil sa pagtakbo sa Tokyo Marathon. Pero kahit na ganoon, iniisip ko pa rin na mamasyal sa Tokyo dahil maganda po ang pasyalan ng Japan at nakakaaliw dahil maganda ang kultura, maganda ang transportation, at saka yung kultura at tahimik ang mga tao dyan at malinis lahat yung nakikita mo sa paligid. Baka matutuloy pa rin yung biyahe ko para mamasyal na lang at mag-cheer sa mga Pilipino na tatakbo ng Tokyo Marathon. Yung pamangkin ko nga na nurse na nagtatrabaho sa Norway, nagulat ako. Nabunot yung pangalan niya at tatakbo siya doon. So, baka ito na ang paraan para magkita kami uli ng aking pamangkin. Kasi itong pamangkin ko, matagal na siyang nag-iimbita sa akin na mamasyal ako sa Norway. Dalawa po yung pamangkin ko na nurses doon sa Oslo, Norway. Every year na akong iniimbita. So, supposed to be, itong taon sana na ito ang pagpasyal ko. Pero medyo nagkaroon ng limited resources dahil nagkaling ako sa Amerika, hindi natuloy. Pero
baka next year matutuloy. Kung sakaling hindi ako matuloy sa Tokyo, ay sigurado matutuloy ako sa Norway. Sigurado malulungkot si Ate Violeta pag nalaman niya itong balita kong ito. So, yun po ang aking kwento. Yung natapos yung aking sasakyan, nagbayad ako ng maliit lang na halaga at siyempre nakausap ko yung kaibigan ko na siya ang nagmamay-ari ng talyer at isa pa, pinakain ako doon ng masarap na balbakwa at saka kaldereta. So tuwan-tuwa ako. After 6 months, babalik na naman ako doon para dapat maayos doon sa sasakyan ko. Preventive maintenance lang naman ito kasi ayaw ko naman na nasa daan ako may mangyayari sa sasakyan ko dahil itong biyahe ko palagi long distance. 200 kilometers sa isang biyahe kung minsan. Kung gusto ko pumunta ng Ilocos o Baguio, pwede kong puntahan yan gamit ko ang aking kotse. At alam nyo naman na kahit na mayroon akong pribilehyo na magkaroon ng driver na sundalo at saka security, hindi ko ginagawa po yon. At alam ko maraming mga retirado dyan na mga general na meron silang driver hanggang ngayon at security. So, pangalawang kwento ko ay itong hindi ko pagkabunot sa lottery ng Tokyo Marathon. At baka later on, mamayang gabi, magbibigay na naman ako ng isang kwento at ako ay nagagalak na nakabalik uli ako dito sa probinsya at ako ay nagbibigay sa inyo ng isang magandang balita kahit na hindi maganda at ako ay hindi nabunot sa Tokyo Marathon. Ang importante ay nakapagsalita ako sa inyo, sa harap ninyo using this YouTube channel, the platform at the same time umuubra po yung mental capacity natin para i-express natin ang sarili natin at nasasabi natin kung ano ang ating opinion, insights at experience natin every day. So yun lang po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!